Naging viral nga sa social media ang naging kontrobersya na kinasasangkutan ni Senador Robin Padilla matapos nga nitong kampihan ang China at lantaran naman nitong kinontra ang presensya ng tropa ng Amerika sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Inalala tuloy ng mga netizens ang tila patama ni Willie Revillame sa mga artista na ginagamit ang kasikatan upang tumakbo sa politika, subalit wala naman itong alam na ayon pa nga sa karamihan ay nangyari na nga kay Robin Padilla na tila palamuti lamang sa Senado at pati ang ating bansa ay pinagtraidoran na at pinaburan pa ang China kumpara sa Amerika na siyang nagtatanggol sa ating bansa laban sa pangbubuli ng mga incheck. Ayon pa nga sa mga netizens ay mas kinampihan pa ni Robin Padilla ang mga kalahi ni Mayor Alice Goo na ginawang gatasan ng ating bansa sa pamamagitan ng kanyang mga iligal na negosyo at nang dahil dito ay yumaman ito ng husto. Komento pa nga nila, kaya ayaw ni Willing pumasok dyan, sakit lang ng ulo. Kasi ang Pinoy kapag nakapwesto na masyado ng matalino at magnanakaw, nakakahiya ang mga nasa Senado at Kongreso. Tama Kuya Will, buti alam mo, tunay ka na tao at may malasakit. Yung iba dyan, palamuti lang sa Senado. Makayabang traidors. Si Robin ang magiging ugat ng gera dahil sa kabubuhan niya. Hoy Robin, alang magagawa ang angas at tapang mo kapag naggera na. Tama, ginagamit na sikat siya sa pelikula. Akala siguro niya siya ang sikat sa Pilipinas. Hindi alam na ang buong bansa ay galit na sa kanya, sa kayabangan niya. Pero hindi niya alam sinusuka ng taong bayan. Traidor na Robin na ito. Tatakbo ako sa Senado. Hindi naman ako magaling mag-English. Wala akong alam sa batas. Baka ho, laitin lang ako doon ng ating mga mahal na senador na magagaling. Hindi man laitin, siguro baka wala naman ako maiaambag na batas. Di ba? Baka dumating yung time na sayang din ang iboto nyo sa akin na wala akong nagagawa. Wala rin akong maiaambag na knowledge about the law dahil hindi ho ako abogado. Sa napapanood ko ngayon, parang nalulungkot ako dahil awayan ng awayan, binoto kayo ng sambayanan, pero yun ang napapanood. Yan ang napapanood ng lahat ng Pilipino. Hindi ba nakakalungkot na isa kang senador, nakikipag-away ka, isa kang presidente, may kaaway ka. Hindi ba? Pero bago kayo manumpa, maglilingkod kami sa bayan. Maglilingkod kami sa bawat Pilipino. Ako, isa sa mga taxpayer na mataas ang binabayad kong tax sa ngayon. Kung malalaman nyo lang, nasasaktan ako dahil bumoto ako sa mga taong ito, tapos yan ang nakikita ko. Paano na yung mga bata? Paano na ang kinabukasan natin? Kung yan ang nakikita natin lagi, pagalingan, pataasan ng ere, samantalang ang daming hirap na hirap natin mga kababayan. Ang daming kawawa, ang daming walang makain, ang daming may sakit, ang daming namamatay. Natatakot kayong lumabas? Bakit? Dahil ayaw nyo magkasakit? Samantalang yung mga taong nasa labas, kailangan lang nun makabili ng bigas at ulam para makakain ang kanilang pamilya. Tapos na makikita pa namin sa telebisyon, sa news, puro away nyo. Nakakalungkot po. Isa ho yan sa mga dahilan pa. Papasukin ko ba to? Pupunta ba ako sa ganitong klaseng, di ba, institusyon? Sa estudyong ito, wala akong inaapi. Walang hinahanapan ng corruption. Ilang milyong Pilipino ang subscribers ng programang ito? 25 million. Hindi pa po kasama yung mga nanonood sa araw-araw. Alam nyo, napakahirap po pasukin ng politika. Yung kaibigan mo ngayon, bukas kaaway mo. Mag-ama, nag-aaway dahil sa posisyon. Mag-asawa, naglalaban dahil sa posisyon. Sayang ho ang buhay. Sayang yung sinasabi nating pagmamahalan. Sayang yung sinasabi nating paglilingkod sa kapwa. Dapat, kung maglilingkod tayo, tanggalin niyo yung galit sa puso niyo. Hatred,
wala na tayong ginawa kundi magsiraan. Hanapin yung dumi ng kapwa nyo. Lahat naman ho tayo nagkakasala, ako, kayo, tayong lahat. Pero ganun pa man, siyempre, nagsisisi tayo, di ba? Alam nyo, ang hirap eh. Gumawa ka ng mabuti, parang isang bond paper. Puti. Malalagyan ng isang tintang itim yan. Ano mapapansinin yun? Yung puti? Hindi. Yung tinta. Yung dumi. Yan ang nangyayari sa ating bansa ngayon. Walang unity. Tatakbo kayo para makagante sa dating namumuno. Tatakbo tayo para hindi makapasok yung isang mamumuno. Ganun ba? Ganun ba ang pagserbisyo sa bansa natin? Yan ba ang iniisip ng bawat politiko? Hindi ako nagmamagaling. Opinion ko ito dahil sa araw-araw na nasa noon time show ako at araw-araw na may nakakadidinig ang boses ko, pambili ng gamot, pamatsikula, hindi pa pangkain namin. Dapat yun ang pinag-uusapan nyo sa Senado. Anong bibigay na batas sa mga taong naghihirap? Anong batas ang gagawin nyo? Laging, ilang batas na ang ginawa nyo? Pero binabago nyo. Dati may death penalty. After death penalty, ngayon gustong ibalik. Pag iba namumuno, iba na naman. Yung batas ng tiyan ng bawat Pilipino, yung batas ng kinabukasan ng bawat bata na walang libro. Bakit ang Korea nagna-number 1? Gangnam Style, K-pop. Bakit? Suportado ng bawat Pilipino dapat. Ang talent ng Pilipino. Yung K-pop, suportado ng gobyerno. Di ba? Hindi sila naiinggit. Ngayon, nandun na sila sa Grammys. Di ba? Nandun na sa American Music Award. Nandun na sila sa lahat. Di ba? Pati sa UNICEF, pinatawag sila. Di ba? Napakaliit na bansa. Hindi tayo asenso hanggat lagi may galit, inggit, lagi may seek for power ang gusto nyo. Alam nyo, hindi ako nagmamagaling, hindi ako magaling na tao, I'm not a bright person. Pero, ang puso ko, laging may pagmamahal. Nagkakamali ako, nagagalit ako, namumura ko yung staff ko, totoo yun. Pagalitan ko, namumura ko talaga sila. Pero humingi ako ng tawad. Alam niyo bakit? It's for the show. Dapat laging sa kabubuti ng lahat. Ano bang, ba't ako nagagalit? Nagkakamali tayo eh. Di ba dapat every time lalabas tayo, tama ang ginagawa natin. Bakit? Bayad tayo dito eh. Binabayaran tayo. At yan, trabaho mo yan, pag-usayan mo kung gusto mo umasenso. Kung mahal mo pamilya mo, mas mahalin mo ang trabaho mo dahil yung trabahong ito ang napapakain sa pamilya mo. Ganun lang naman kasimple yan eh. Di ba? You have to be professional. Di ba? 7 months, pinag-isipan ko ito, anong magiging desisyon ko sa buhay ko. 7 buwan, araw-gabi. Papasukin ko ba to? Pero sa nakikita ko, napakahirap gawin ito. Sana lahat ng politiko, hindi politiko, you should be a public servant. The word politics, tanggalin nyo sa puso't isip nyo. You need power? At the end of the day, darating lahat tayo, nakahiga. Pantay-pantay lang tayo sa kabaong. Maniwala kayo sa akin. Hindi nyo nadidinig ang hinanaing ng mga basurero. Lahat ng boboto, lahat ng nangako sa inyo, nagawa ba ang mga pangako sa inyo? This time, it's about our future. Kinabukasan ng ating mga mahal sa buhay, yung magiging anak ng anak natin, yun ang isipin nyo. Hindi ba? Dapat magkaisa tayo. Hindi ko kakayanin pumasok sa isang bagay na wala akong kakayahan. Hindi ko alam kung paano yung salitang ganito, yung salitang hindi ako nagmamata ng tao. Dapat pag pinasok mo isang bagay, mag-excel ka, makakagawa ka ng kabutihan, makakagawa ka ng tama. Pag tinanong ko, bakit ka tatakbo, Willie? Gusto kong gumawa ng kabutihan. Yun lang. O, kabutihan lang ba ang dapat magawin pag nasa Senado ka? Dapat marunong ka magbasa ng batas. Dapat marunong kang gumawa ng batas. Di ba? Hindi ako nagmamagaling dito. I was given a chance again, di ba? Up and down ang buhay ko. Pero, hindi ko naman pababayaan bumagsak pa. Dahil, pinagkalooban na ako ng Panginoon Diyos na a lot of chances in my life. Sa mga politiko, wag power. Love ang bigay nyo. Dahil halos 1 linggo na yung ginawa ni Senator Robin Padilla
yung inyong senador na ibinoto nyo, kaya naging number 1 yung senador na yan, artista, doon sa pag-question ng presensya ng Amerika sa West Philippine Sea at yung kanyang pagdadaon sa Philippine Coast Guard na sa halip na suportahan, sinasabi niya, kaya ba nyo ipagtanggol? Tapos sinasabi niya, maraming issue mali. Okay? Ngayon, bumubuhos ang panawagan ng resign, ang panawagang tanggalin. Dalawa yung ganyan eh. Mag-resign daw o tanggalin sa Senado. Mamaya papaliwanag natin. Hindi ko ganun kadali yan. Yung resign at saka po yung tanggalin. Hindi ganun kadali. Pero hindi mo masisi ang taong bayan dahil hindi lang mo resign o tanggalin ang panawagan. Marami sa mga nabasa kong comments dito sa channel na ito, Mike Abby Opinions. At kung yung mababasa yung ibang social media at saka sa mass media, galito ang mga tao. Nagsisisi. Pinagre-resign na, nagsisisi pa sila dahil kanilang ibinoto. Maraming nagsisisi at naiboto nila si Senador Robin Padilla. Kasi nga doon sa kanyang ginawa na hindi siya, ang dating niya, hindi siya maka-Pilipino, maka-China siya. At alam ba nyo, naglabasa na yung mga video na siguro mamaya o isang araw ipakita ko rin sa inyo. Mga 1 year ago yata yun o kung ilang buwan na naging guest speaker siya ng Chinese community. Aba, kanya pang pinagyayabang doon na 65% daw ng mga Pilipino ay may lahing Chinese. Totoo ba yun? At mahal na mahal talaga yung Chinese. Talagang ang pinanguhugutan niya ay Chinese community. Dapat Filipino community. Dapat Pilipino ang kanyang panggagalingan. Pinanguhugutan kasi elected senator siya. So ito po yun. Resignation o tanggalin at yung ibang ahoy nagsisisi. So mabigat na nangyayari ito. Alam nyo, bilang background po, bago yan, until na wala pong senador na umampi sa kanya. Ni isang senador walang umampi sa kanya. Lalo na magsalita si Senate President Nick Zubiri. Mabuti nga ito si Senator Zubiri dahil siya ang Senado, Senate President, kanya agad pinontra yung sinasabi ni yung pag-question ito yung si Padilla doon sa issue ng yung presensya ng Amerika. At least, nakontrol ni Zubiri. Kasi kung si Zubiri, Senate President, siya yung ama ng Senado, kung hindi siya nagsalita ng pagkontra kay Padilla, baka maisip ng taong bayan na ang buong Senado ay gano'n. Kasi senador si Padilla. So dahil kinontra agad, ako yung tingin ko yung hitsura ni Zubiri na nakapolo lang, hindi walang Amerikano, walang tayo. Mukhang nung madinig niya yung hearing, nagmadali siya nagpunta ng Senado at nagpunta sa hearing at kanyang kinontra agad. Di ba ang galing? Yun po yung nakita kong galaw ni Senate President eh. Nakita niyo yung suot niya naka-light blue siya. Sana ba yung mga file dito? Na ang kanyang bigla siya nagsalita doon, parang nag-speech na siya sa public hearing at kanyang tahas ang kinukontra. Kaya nga po si itong si Padilla. Hindi ba kami ipakita yan? Dali. Kaya ako, nakontrol ka agad ng Senado. Mali yan. Hindi tama yan. Ito yung tama. Kailangan natin ang presensya ng Amerika. Kailangan natin ng mga kalyadong bansa sa buong mundo sa ginagawa sa atin ng China. So, na-establish ngayon kaagad ni Senate President Zubiri sa mamamayang Pilipino at sa buong mundo, ang Senado hindi ganun ang posisyon. Hindi katulad ng gusto ni Padilla. Ang Senado ay naniniwala na meron tayong karapatan. Dapat makipag-alyado tayo sa malalaking mga bansa. Yun ang na-establish kaagad. Kaya dumami ang galit kay Senator Padilla. Kaya nga panawagan resign or tanggalin at nagsisisi sila at bakit kanyang ibinoto. Yun ang matindi. Okay. Yung pong pagtanggal, hindi po ganun kadali. Actually, wala pang senador na natatanggalin sa kasaysayan kung di ako nagkamali. Kung ako nagkakamali po ako, kasi sana po, pero sa akin, abot ng ating kaalaman, wala pa akong senador na nabalita ang tinanggalin. Nag-resign, meron. Yan si Senator Zubiri, nag-resign yan eh. Nung akusahang siya ay nagdaya ng eleksyon o Pimentel, delikadesa, nag-resign siya. Bihira yun, on record yun. Siya yung unang-unang senador na gumawa ng kasaysayang nag-resign sa Senado. Kaya nung nakakuha ng simpati sa tao, nung tumakuli siya senador, nanalo. Ayun po yun. Yun ang Senator Zubiri. Ngayon, yung pagtanggal, wala pa ho. Kasi yung pagtanggal po ay dadaan niya sa malawak na proseso. Dadaan sa Ethics Committee yan. Pag napatunayan ng Ethics Committee na may problema sa kala, parang yung kay Tevez. Diba, dumaan sa committee, sinuspende, 2 beses, gano'n, tapos hindi pa rin siya pumasok, tinanggal na siya sa Kongreso. Diba naman yung kay Tevez. Ito ang kay Senator Padilla, wala namang nagreklamo sa Ethics Committee. So, hindi siya pinatanggalin kung hindi dumaan sa Ethics Committee o pagdisiplina. Hindi siya pwede at yan madaling tanggalin. Yung resign, madali. Delikadesa lang yan. Prinsipyo, delikadesa. Kung mayroong prinsipyo at delikadesa number 1. Pwedeng gawin yan on the spot anytime ni Senator Padilla. Kung siya ay tatanggap ng pagkakamali, magsusori siya at aaminin niya na siya talaga nagkamali bilang senador, yung kanyang pagre-resign, kaya niyang gawin yan. Isa yun sa opsyon. Pwede niyang gawin. Walang pwedeng makapigil sa isang senador o kahit anong posisyon sa pamahalaan kung gusto mo mag-resign.
Yung pagtanggal, mahabang proseso. Malabo yun. Pero yung pagre-resign, delikadesa lang. Madaling gawin. Well, yun ang mga iso ng pagsisisi ng mga butante, bakit nila binoto? Yun ang mabigat. Senator Padilla, mabigat yun. May nagsisisi na sa'yo. Hindi, yung iba nga, hindi lang nagsisisi. Ayaw pa ng tawaging senador. Kaya ako naman, tinatawag pa rin kitang senador kasi ikaw naman ay elected senador. At tayo magagawa. Nanumpa ka sa saligang batas na ikaw ay senador. So kahit nagalit ng mga tao, kahit hindi kita ibinoto, dahil hindi mo talaga kita iboboto kahit kailan. Ba't naman kita iboboto? Eh, ako marunong akong, talagang ako, lagi akong talo sa eleksyon dahil yung boto ko matitino talaga eh. O kahit hindi kita ibinoto, tandaan mo ito, senador, at doon sa mga kaibigan niya. Si Senator Padilla, hindi ko talaga ibinoto niya. Pero, until now, tinatawag ko siyang senador, bilang respeto, kasi nanumpa na siya eh, sa saligang batas na siya senador ng Republika. Institusyon ang pinag-usapan dito. Dahil respeto ko pa rin siya. Senador pa rin ang tawag ko sa kanya. Pero yung kanyang mga sinabi talagang sablay na sablay. Sablay na sablay. Kaya yung issue ng resign, madaling gawin. Kung gugustuhin mo, delikadesa lang. At alam mo ba mga kaya lumalapas ng resign? Alam niyo si Senator Padilla, reserve army yan. Alam ba niyo yung reserve army, nanunumpa din yan. Sa alituntunin ng ating saligang batas at ng ating mga sundalo. Hanggang sa huling patak ng dugo, ipaglalaban ko. Diba? Ang bansa. Nang mamatay ng dahil sa iyo. Yan po yung ng military. Nanumpa ang mga reserve army yan. Tapos, ang kanyang mga statement against armed forces, against Chief of Staff, against Department of National Defense Secretary, at against din or malayo sa posisyon ng Commander-in-Chief. Ang mga reserve military, under yan ng Commander-in-Chief. Sino ba ang Commander-in-Chief? Ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Dahil ang reserve ka nga, anytime na magkaroon ng crisis o pangailangan ng Estado o military, bilang reserve ka, tatawagin ka. Halimbawa, may malaking rebellion sa buong bansa. May mananakop sa ating bansa. Ang reserve, pinag-duty yan. Mandatory mag-duty ka. Tutulong ka sa Estado, tutulong ka sa armed forces kasi reserve ka. So, ang boss mo, ang Commander-in-Chief, ang Pangulo. Chief of Staff, Department of National Defense Secretary. Yun eh. Tapos ang sinasabi mo, Senador, napakalayo sa posisyon ng Commander-in-Chief ng Armed Forces at ng Department of National Defense. Isa yan sa hindi mo alam. Kaya nga, panawagan ng tao, matitinong Pilipino, maraming matitinong Pilipino ang kailang panawagan resign at pagsisisi dahil marami kang violation. Paglabag yan sa pagiging reserve mo as military. Malayo sa paninindigan ng isang elected senador na parang anti-government, pro-China na siyang kalaban ng Pilipino, ng Estado. Wow! Ang dami pagkakamali. Ang Pilipinong taksil, walang Pilipinong kampi sa China, hindi ko na kailangan gawin ito. Dahil sama-sama tayo. Pero kaya pa ulit-ulit, umaga, hapon, Monday to Sunday, nananawagan ako kasi lutang na lutang yung mga taksil na Pilipino. I'm sorry. Traidor kayo. Traidor sa bayan, sa Philippine Constitution, ang kakampi at kumakampi sa China. Diretsaan tayo magsalita. Kasi yan naman ang totoo. Kung Pilipino ka, 100% ang blood mo Pilipino, sayang. Bakit kakakampi sa dayuhan? Bakit mo pinagtatanggol ang intentional na bumabangga sa ating mga barko na hindi naman nakikipag-away? Yung ating mga barko nagsusupply ng pagkain, medicine at tubig sa ating mga sundalo sa BRP Sierra Madre sa Ayungin. Yun ang misyon. Hindi away. Tapos babanggain, intentional, sinadya, tapos kakampihan mo, taksil kang Pilipino ka. Mahiya ka sa pamilya mo at anak mo at magiging lahing ng pamilya mo dahil wala kang paninindigan. Ang papalag, guilty. Ang magre-react, guilty sa sinasabi ko. I'm sorry. Guilty ang magagalit sa akin. Ang magre-react sa sinasabi ko, guilty ka. Ikaw yung taksil na Pilipino sa bansang ito.